Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kesyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kaya simula noong January, bihira na akong pumasok sa DOJ, bihira na akong sumama sa kanya. At nag-stay ako sa Pangasinan, tapos nag-text siya, pumunta ka sa Maynila, may pipirmahan ka. Kasi hindi ka pumapasok, sumusweldo ka. Sabi niya. Sabi ko, isang beses lang ako sumweldo nitong January nung 15 lang. Nung 30 hindi na ako sumweldo. Wala nang pumasok sa ATM ko. Kasi sa ATM ang sweldohan namin. Tapos nung pumunta na ako, resignation na. Sabi ko kay ma'am, pinagre-resign muna ako na parang nagpapalipas lang ako ng sama ng loob sa Pangasinan. Nakakahiya kasi, sabi niya. At saka tama na rin ito para iwas gulo. Okay, para wala namang talagang gulo, ayaw ko ng gulo, sabi ko. Pinirmahan ko yung resignation letter, mga katapusan ng February 2015. Kung baga, pinwirsan niya akong mag-resign. Meron po kaming relasyon ni dating Secretary Laila de Lima na tumagal ng 7 taon. Nagsimula po ito noong ako ay nagtatrabaho sa kanya bilang driver bodyguard sa kanyang law firm noong 2007. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kesyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kaya simula noong January, bihira na akong pumasok sa DOJ, bihira na akong sumama sa kanya. At nag-stay ako sa Pangasinan, tapos nag-text siya, pumunta ka sa Maynila, may pipirmahan ka. Kasi hindi ka pumapasok, sumusweldo ka. Sabi niya. Sabi ko, isang beses lang ako sumweldo nitong January nung 15 lang. Nung 30 hindi na ako sumweldo. Wala nang pumasok sa ATM ko. Kasi sa ATM ang sweldohan namin. Tapos nung pumunta na ako, resignation na. Sabi ko kay ma'am, pinagre-resign muna ako na parang nagpapalipas lang ako ng sama ng loob sa Pangasinan. Nakakahiya kasi, sabi niya. At saka tama na rin ito para iwas gulo. Okay, para wala namang talagang gulo, ayaw ko ng gulo, sabi ko. Pinirmahan ko yung resignation letter, mga katapusan ng February 2015. Kung baga, pinwirsan niya akong mag-resign. Si Jonel Sanchez po, nakilala ko dahil close-in security din siya ni ma'am. Hindi ko po kilala si Rodolfo Magleo,
si Elberto Asinas Durano, si Jovencio Ablen, at si Renante Diaz. Si Herbert Kulangko, kilala ko lang po sa pangalan, pero hindi ko pa nakilala sa personal, nakikita sa personal. Tungkol naman po sa bahay sa Pangasinan, na regalo daw ni ma'am, ang totoo ay noong 2007, humingi ako kay ma'am ng 120,000 pambili ng lupa sa pagtayo ng bahay nasa 800,000 ang nanggaling sa ipon ko at yung 2 million galing kay ma'am. Si Kerwin Espinosa, hindi ko nga alam na drug lord nung nag-aabutan kami. Ang alam ko doon, engineer siya. Kaya sabi ko, ito siguro yung engineer na sinasabi ni ma'am. Pero ang sabi ni ma'am, may nagbibigay pa nga ng Starex sa kanya. Isang engineer daw. Sabi ko sa kanya, bago na naman yung sasakyan ninyo. Ito na lang, last na ito, no? Bago na naman yung sasakyan ninyo, mama. Ang sagot niya, oo, bigay ng supporters ko. Tapos may bago siyang Fortuner na puti. Nung tinanong ko, sabi niya, ay, bigay ni engineer yan para kay Senador De Lima. Wala pong nagbibigay ng proteksyon sa akin. Wala din pong nagtago sa akin at wala rin pong nagkup-kup sa akin. Basta yung lupa na pinagtayuan ng bahay kubo ko doon ay pag-aari ng tiyuhin ng asawa ng pamangkin ko. Ang naging habulan po namin ng mga pulis ay umabot na ng higit kumulang 15 kilometro. Umabot po ako hanggang bukid kung saan namagana po ang aking mga paa dahil sa arthritis at napaupo na lang po ako. Nagpahuli na talaga ako. Kilala si Attorney Laila De Lima noong nag-apply ako bilang driver security ni ma'am sa law office nila sa Panay Avenue, Quezon City noong taong 2007. Totoo pong nagkaroon kami ng relasyon ni ma'am at nagsimula po ito noong 2000. Nasaan ako? 2007. Mga 2 to 3 months po pa lang ako sa law firm niya. Alam po ng pangalawang anak ni ma'am ang aming relasyon. Alam din po ni ma'am na may asawa po ako ng mga panahong iyon. Kasal na po ako since 1991. Noon ako ay nag-apply bilang driver security ni ma'am sa kanyang law firm. Kaya't doon siya ay lumipat sa Commission on Human Rights. Noong 2008 ay kasama din ako bilang close-in security. Nangungupahan po ako sa BF Road sa may Barangay Holy Spirit, Commonwealth. Noong panahong iyon, samantalang si ma'am ay sa Timog pa nakatira. Noong nasa Commonwealth po ako, nagpupunta-punta na rin siya sa tinitirahan ko, pero madalang lang, tuwing Sunday lang po. Sa Department of Justice, ako rin po ang naging close-in security ni Secretary De Lima mula taong 2010. Noong nagsimula na si Senadora De Lima sa DOJ at lumipat na rin na siya ng tirahan sa Parañaque ay nagsimula na po kaming magsama. Meron po akong natanggap na pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Secretary De Lima, mga 5 times po. Ang perang ibinibigay
inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit. Hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman nung binibigay sa akin na paper bag kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang.